Hi guys, ako nga pala si Charlie. Ngayong video naman guys ay share ko sa inyo kung ano ba ang mga dapat tandaan kapag magsisimula ka pa lang sa PisoNet business. Napaka-importante ng video natin ngayon guys dahil marami kayong matututunan kung sakaling nagsisimula pa lang kayo ng PisoNet. At isa pa, maiiwasan din natin ang pagkakamali ng ibang PisoNet owner. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel kayo, mag-subscribe ka na. And paki-like na rin ang video na to guys. So tara guys, simulan natin. Ano ba ang mga dapat tandaan kung kakasimula pa lang natin ng PisoNet business? Ang number 1 natin dyan ay tandaan na ikaw ang lulutas ng problema ng PisoNet ninyo. Katulad ng kapag nagka-problema ang PC or unit ninyo, dapat kayo mismo mag-solve ng problema nito. Huwag nyo iasa sa technician ninyo. Dahil sa bukod na mapapagastos kayo, may time din na minsan na hindi available ang technician ninyo. So ang ending, antayin nyo na kung kailan magiging available ang technician ninyo at saka palang magagawa ang PC ninyo. Kaya habang kakasimula nyo pa lang ng PisoNet, itatak na natin sa isip natin na tayo rin na magiging technician ng PisoNet natin. Halos lahat naman ng problema ng PC natin ay pwede nang i-search sa YouTube. Kahit noong nag-uumpisa pa lang ako guys, ay more on YouTube na rin ako natuto. And ngayon, kahit papano gusto ko rin i-share sa inyo ang mga natutunan ko based on experience upang makatulong din ako sa mga bago pa lang sa PisoNet. And sure ako, kaya ka nandito sa video ko ngayon gusto mo rin matuto. Kaya kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong video panoorin nyo na. Dito naman tayo sa number 2. Tandaan na matagal ang ROI o return of investment sa PisoNet. Dahil sa una ay papaikutin nyo lang muna ang kita ng PisoNet ninyo. Paramihin nyo lang ang units ninyo hanggang sa dumami ng dumami ito. Okay lang naman kung magdadagdag kayo ng isa or dalawa kung kumita na ang PisoNet ninyo. And kung may extra income kayo or ng partner nyo, if meron man, ay pwede nyo rin idagdag ito sa bibili nyong bagong units. Pero nakadepende pa rin ito guys kung malakas ang PisoNet sa inyo. Makikita nyo naman yan guys kapag laging puno ang PisoNet ninyo and may mga waiting pa kayong mga players. Dito naman tayo sa number 3. Tandaan na hindi masama mag-umpisa sa isa, dalawa, or 3 units. Mas okay nga na mag-umpisa kayo sa konting PC lang. Para kung sakaling hindi malakas ang PisoNet sa inyo, ay konting halaga lang ang mawawala o malulugi sa inyo. Kaya huwag kayo matakot mag-umpisa sa konti. Pwede nyo naman dagdagan yan paunti-unti. Dito naman tayo sa number 4. Tandaan na, dapat ay alam ninyo kung ano ang mga nilalaro ng player ninyo. Hindi naman totally na marunong. Dapat ay alam nyo lang. Dahil minsan, may update ang mga laro ng player ninyo. Dapat ay i-update nyo ito. Dahil kapag sila pa ang mag-update, ay matatagalan pa sila. At may chance pang umalis ang mga player ninyo dahil hindi agad sila makakalaro. Kaya dapat alam natin ang mga nilalaro ng mga player natin. Dito naman tayo sa number 5. Tandaan na, huwag natin iaasa sa iba ang pagpapatakbo ng PisoNet. Okay naman na magtalaga tayo na magpabantay sa PisoNet natin. Pero ang tinutukoy ko ay ang pagpapatakbo sa PisoNet. Katulad ng dapat alam natin ang sales, profit at expenses ng PisoNet natin. Dahil dito natin malalaman kung kumikita ba ang PisoNet natin or hindi. Kung hindi nyo pa pala napapanood ang video ko na to, panoorin nyo na lang. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Tinuro ko dyan guys kung paano ako mag-track ng sales, profit, at expenses ng PisoNet ko. Dito naman tayo sa number 6. Tandaan na, iwalay ang expenses ng personal electricity sa expenses ng electricity ng PisoNet natin. Dahil mahirap i-track ang expenses kapag pinagsama mo ito. Dahil baka magtaka kayo, sobrang laki ng electricity ninyo dahil sinasama ninyo ang personal electricity na ginagamit nyo sa bahay ninyo. Kaya ang dapat gawin ay bumili kayo ng sariling submeter ng PisoNet ninyo para malaman ninyo kung ilang kilowatts ba ang nakukonsume ng PisoNet ninyo. Kapag nagawa nyo ito, ay di na kayo mahihirapan ihiwalay ang expenses ng electricity ng PisoNet ninyo. Dito naman tayo sa number 7 at ang last. Tandaan na mahirap talaga sa umpisa. Nandyan yung minsan puyat ka dahil sa pag-aayos ng mga PC, kabit ng mga cable, modem, router, and pagbili ng kung ano-ano. Ganyan talaga kapag nagbi-business guys. Minsan ay kailangan nyo ng extra time para gawin ang ikaayos ng PisoNet ninyo. Tanda ko pa dati, noong nagsisimula pa lang ako, ay naabot ako ng madaling araw para lang matapos ang mga ginagawa ko sa PisoNet. Partida guys, may trabaho pa ako nun. Ang ginagawa ko lang nun ay naglalaan ako ng oras para lang matapos ang mga kailangan kong gawin sa PisoNet. Walang excuse sa akin nun. And isa pa,
gusto ko rin naman ang ginagawa ko. Sabi nga nila, kung gusto mo ang ginagawa mo, ay hindi ka basta-basta susuko. Mapapagod ka, pero hindi ka susuko. Kaya sa mga bago pa lang na magpipisonet, ay huwag kayo maawa sa sarili ninyo. Gawin nyo lang ng gawin kung ano ang ikakaganda ng PC ninyo. Dapat tumating sa point na wala nang reklamo ang mga players ninyo. Dahil kapag may hindi nagustuhan yan sa PC ninyo, or minsan malag or delay, ay ililipat ito at maghanap ng ibang com shop. Kaya huwag nyo nang antayin na alisan kayo ng player ninyo. Ayusin nyo na kung ano ang dapat ayusin sa PC ninyo. Sabi nga nila, pwede kang makontento, pero bawal ka makampante. So yun guys, yun ang mga dapat tandaan kapag kakasimula or magsisimula pa lang kayo sa PisoNet. Kung may katanungan kayo guys, ay mag-comment na lang kayo sa ibaba. At sasagutin ko ang lahat ng yan. Sana ay may tunan kayo sa video ngayon. And kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na lang ng video na to. And paki-subscribe na rin ng channel ko guys, para mas ganahan pa gumawa ng mga ganitong content. Yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye!